Alright, so sa collections page natin, meron tayong default which is homepage. Collections, kung naalala nyo, is dito yung categories. Okay, so meron tayong homepage, default, tinatanggal ko na to kasi sa totoo lang, added ano lang siya added na pagpipilian lang siya. Alam naman kasi ng mga tao na kapag nag-click ka ng logo, mapupunta ka dun sa homepage. So you don't have to do that. And lagi namang yung logo is nasa taas lang siya nung website mo. Okay, so collections. Ano nga ba yung tatlong collections na gagawin natin for this tutorial? Meron tayong collection ng headset, collection ng microphone, and collection ng web camera. Kung ano yung tatlong products natin. Question, necessary ba na may collection dito sa website na to? Tatlo lang naman yung products mo. Good question, di ba? Ako yung nagtanong, sinagot ko rin. So, the purpose bakit ko pinapakita sa inyo to, even though tatlo lang yung products natin, is para ma-experience nyo kung paano gumawa ng collections. I-assume na lang natin na itong tatlong products, later, madadagdagan pa yan. So, as early as now, magkikreate na ako ng collections. Malay mo kung bukas mag-upload pa pala ako ng 10 microphone na iba-iba yung itsura, iba-iba yung features, 10 headset. At least, automatic na papasok sila sa collection na to. Hindi ko na siya kailangang iset isa-isa. And ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yun. Okay? So, collections, assuming na meron tayong 10 headset. So, dito, headset. Ayan. Usually, nilalagyan ba ng description for SEO purposes or kung gusto mo na i-explain pa yung about sa headset collection mo, pwede naman yun. Pero ako usually hindi ko na to nilalagyan. Meron tayong dalawang type ng collection, manual and automated. And my favorite is automated. Sino ba naman ang ayaw ng automated, di ba? So, kapag manual kasi, kapag sinelect ko to, tapos sinave ko siya, ako yung mismong mamimili ng mga products na gusto kong ilagay dito kay manual. Na gusto kong ilagay dito kay headset collection. Paano kung 100 na headsets pala yung nandun? E di, iisa-isahin ko yung mga products na headset. Ang ano nun, ang trabaho nun. Tapos kapag in the future nag-upload ako ng mga products, kailangan ko ulit i-add yung mga products na yun dito sa collection na to. Wherein kapag automated, from the word itself, automate na siya. Automated na siya. So, kaya ito yung mga isa sa mga benefits ng adding tags kasi mama-maximize natin siya dito. Sabi dito, yung condition, kailangan natin mag-set. Condition natin is kapag yung product tag is equal to headset, lahat ng nakatag na headset papasok dito automatically. We don't have to do anything. And even yung mga future na i-upload nyo na products, as long as may tag siya na headset, papasok siya dito automatically. Okay? Bakit may add another condition pa? Try natin ha. Example, hindi lang kasi ito product tag eh. Pwedeng product title, pwedeng variants. Yan, pumili na lang kayo dyan. Meron tayo must match all conditions ba or any condition? Paano ba natin gagamitin? Kailan natin pwedeng gamitin? So, for example, gusto ko lahat ng headset pupunta dito kapag at the same time merong silang tag na sale. Kasi sila yung mga headset na naka-sale. Hindi lahat ng headset ko, for example, meron akong 50 na headsets. 15 lang doon ang gusto kong i-sale. Pupunta ako ngayon sa product tab. Hanapin ko lahat ng headset. Lalagyan ko lahat ng gusto kong i-sale. Itatag ko sila ng sale. So, product tag is equal to headset and at the same time, sale, papasok dito sa ano na to. Sa collections na to. The rest, hindi sila makakapasok. Of course, hindi dito sa collection na to. For example, nag-create ako ng another collection na headset on sale. Later, kunwari dito sa ano ko, meron ako dito nilagay na menu, headset on sale. So, binuksan ko yung collection na yon, mag-a-appear lang yung mga naka-sale na headset. Gets ba? I hope na na-gets nyo yun. So, dapat pareho sila, all conditions. Ayan. Kung regardless naman kung naka-sale siya or hindi, ayan, pwede dito. Kasi lahat ng naka-sale na product mo, kahit hindi headset, papasok dito kapag any condition. Okay? Mamamaster nyo rin yan later. So, i-delete ko muna yan. Mag-add ako ng image. Headset. Okay, tignan natin kung ano yung itsura. Okay. Ayan, matik naman na naka-add tong dalawang to.
and then save. Okay? So, naka-create na tayo ng isa and nakita mo dito, pumasok na dito yung isang headset. Ngayon, gusto natin ng proof kung papasok ba talaga yung mga future na i-upload ko na itatag ko ng headset. Itatry natin yan ngayon. Mag-add tayo ng kunwari, pareho lang na headset number 2 para lang makita nyo. Headset 2. Actually, parehong ano lang naman yung ilalagay natin dito. Parehong picture lang. Sige, ito na lang. Isa lang. Para lang makita natin kung nag-a-appear ba talaga siya. Ayan. Tags, headset. Itag natin siya na headset. Oops, mali. Ayan, and then save. Okay, let's see. Ayan. Kung hindi pa siya nag-a-appear, ire-refresh na lang siya ng ire-refresh. Okay, so tignan natin kung nag-appear na. Ayan, dalawa. Dalawa na siya. Okay, so medyo matagal, hindi siya like real time na instant talaga. Merong konting gap, mga 30 seconds, ganun. So, huwag kayong mag-panic kapag hindi siya nag-appear. So, ayan na, pumasok na dito yung headset 1 and headset 2 ko. So, na-prove natin na in the future, kapag nag-upload kayo ng additional products, wag nyo silang kakalimutang itag, okay? So, go ahead, gawa na kayo ng iba pang collection. Same process lang. Sabayan nyo ako. Nakakalahati ka na nung gagawin dito sa backend kasi nag-upload ka na ng product. Alright, last collection is the microphone. Mic. Add image. Ayan. So, meron na tayong tatlong collections. Okay? So, i-recap natin yung mga ginawa natin. Nag-upload na tayo ng products. Nakagawa na rin tayo ng collections. Na kung gusto nyo i-preview kung ano na yung itsura ng website nyo, kunwari hindi natin nabuksan kanina. Kunwari lang naman. Papakita ko sa inyo kung paano yung shortcut. Ito siya, online store. Makikita mo tong mata dito. Dito mo makikita yung current na online store mo. Ano lang yung mga nag-a-appear. Ayan. Meron tayong 4 na products. Okay? Alright? Gets? Gusto nyong i-review kung ano yung mga ginawa natin, go ahead and review. Bago kayo mag-proceed sa susunod, ang next na gagawin natin is gagawa tayo ng pages. Okay? See you!